Alam nyo, kaya kaya may mga tao hindi mamatay-matay. Why? Kasi binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Panginoon magsisi. Yun ang tingin ko. Malapit na. At sa kanyang pagbabalik, huwag niyo kalilimutan, binigay niya yung dapat niyang ibigay para tayo maligtas. Verse 14. Binigay niya kasama pati pato. Tanong, ano na ibigay natin? Yun lang. Wala lang. Yung ilang oras na pwede nating ibigay pagkalinggo para sumamba, hindi pa natin maibigay. Tapos sasabihin natin, Christian ako. Teka, i-absorb ko muna, ha? Am I kidding? Am I joking? Kasi kung hindi natin siseryoso yung buhay Kristiyano natin, baka huli na. Obeyed from the heart. Huwag na lang muna yung from the heart. Kasi another level yun eh. Yun na lang muna ang obeyed. Nakapag-obey na ba tayo? Ano yung pinaka-basic na dapat na gawin natin na ipinagagawa sa atin? Kasalanang pinabibitawan sa atin na hindi mo mabitaw-bitawan. Basic! Nasunod mo ba? And yet we claim, Christian ako eh. Hindi nga, saan banda? Opportunity. Natetempa ko na i-extend to, pero hindi, tapusin ko na. Kasi alam niyo, kung seryosohin natin yung buhay Kristiyano natin at magiging masunurin tayong sagad sa puso, magiging kagamit-gamit tayo, usefulness. Kasi walang bahagi ng katawan ng walang silbi. Hindi mo kailangan mag-aral ng medisina para maintindihan yun. Usefulness. At pag pinag-usapan natin yung usefulness, anong pinag-uusapan natin? Kagamit-gamit. Alam niyo, sino yung kagamit-gamit? Let's use logic. Sino yung kagamit-gamit? Yung nagpapagamit. Tama? Meron bang hindi nagagamit? Meron. Sino yung hindi nagagamit? Huwag muna natin gamitin yung ayaw. Gamitin muna natin yung passive na hindi nagpapagamit. Kasi kadalasan, pagkatapos yung marinig na dapat siya magpagamit, ayaw pa rin niya, dun papasok yung ayaw. Tama? Alam mo yun, meron bang pwedeng gamitin ng Lord na ayaw magpagamit? Ayan.
Kaya medyo iniisip ko na magkakaroon ng extension nito eh. Kasi gusto ko ipaliwanag yun. Ang daming example sa Bible. Ayaw. Pero nagpagamit din. Kailangan papilitin. Sino yun? Alam nyo, di ba? Tigas ang ulo, di ba? Maraming galit kay Jonah. Pero pinagtataka ko, ba't di tayo galit sa sarili natin? Madalas, daig pa natin si Jonah. Hello? Kagamit-gamit. People who have obeyed from the heart will be useful for the Lord. Second Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Nagbabawas na ako ng talata kasi baka hindi ko matapos. 2 Timothy 2:19. Ito, tingnan yun. Nako. Simulan natin sa verse, Sa verse, kaya mag-iingat tayo sa mga false teachers, eh. Mag-iingat tayo. Yung lesson kagabi, para wag kang madaling matangay ng kung ano-anong aral. Maraming aral ngayon na pag di ka magiging maingat, madaling matangay. Prosperity. Kasi hirap ang tao eh. Kaya yung preaching na kakagatin ng tao, yung prosperity, payayamanin ka ng Lord, di ka pagkukulangin, hindi naman mali yun. Kaya lang, para doon mo i-emphasize na puro ganun, hindi na ang Diyos ang tagapagligtas, pera na ang tagapagligtas. Kaya ang hanap ng tao, ayuda. Kung Kristiyano ka, hindi mo kailangan ayuda. Tama? Ano kailangan natin, Pastor? Si Kristo lang, sapat na. Kasi kung kay Kristo ka nakakapit, hindi ka pagkukulangin. Hindi mo kailangan hanapin yung hindi dapat hanapin. Kasi, napansin niyo ba to? Pag pilit mong hinahanap ang pera, ang hirap hanapin. No? Kung sino-sino ng mga Bombay hinahanap mo. Pero hanapin mo ang Panginoon. Matthew 6:33. Hanapin mo ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Lahat. Take note. Kasama pati yung hindi pinapangako ng prosperity. Kasama. Hindi ka pagkukulangin. O, tignan nyo. 2 Timothy. Chapter 2, verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Ang pundasyong itinatag ng Diyos ay matibay. At do'y nakatatak. Ano yung pundasyon na tinatakan? The Lord knoweth them that are His. Kilala na, Kaya hindi tayo pwede magpanggap eh. Hello? Mangga yung pastor, mangga. Mangga yan? Akala ko may bumato sa akin. Nihintay ko tumama eh. Pero ang lakas naman. Ano yun? 3 kilo yung mangga? Para... The Lord knoweth them that are His. Kaya wala tayong pwedeng ipagpanggap. Kung sa Diyos ka, alam ng Diyos, kilala ka. Kung hindi, alam din ng Diyos. Hindi, balang araw pa yun. Hindi pa ngayon. Kaya nga nakakagulantang yun. Yung para, akala mo kasama ka sa
Pero nung sinarado yung pinto, teka mo yan, Lord, at nalabas pa ako. Eh, hindi ka kasama eh. At ang masakit na word, lumayas ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Yan, the Lord knoweth them that are His. Sino yung Kanya? Ayan na. Sino yung Kanya? Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Hello? Sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon, lumayo sa kasamaan. Why? Kasi inconsistent yung tawag ka ng tawag sa pangalan niya, and yet naglulubog ka sa kasalanan. Yun yung pundasyon. Ano yung pundasyon? Holy living. Ano yung pundasyon? Obedience. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and earth, and some to honor and some to dishonor. Verse 21. If a man therefore purge himself from this, so it's a matter of decision. The opportunity is being given to make a choice to change. If a man therefore purge himself from this, alam niyo yung salitang purge? Actually, the word purge, diyan kinuha yung salitang purgatorio. Diyan kinuha yung term na purga. At yung purgatorio, hindi lugar. Yung word na purge is not a place, it is a process. Alam niyo ba, every time we listen to God's word and we are being convicted, we are being purged. Kaya yung ayaw mo mapakinggan, tayo ka ng tayo, layo ka ng layo, iniiwasan mo marinig, ayaw mo magpalinis. Ang linaw eh. If any man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified, underline the word, meet for the master's use. Alam niyo kung ano yung salitang meet? Useful. Eh, karapat dapat gamitin ng may-ari. Eh, basta ba't ako hindi ginagamit? Willing man ako magpagamit. Totoo? Kasi kung nagpapagamit ka, imposible hindi ka gagamitin. Eh, hindi dito lang ako, pastor eh. Baka kaya hindi ka ginagamit kasi hindi ka kagamit-gamit. Why? Kasi you are not purged. Hello? Pag kumuha ka ng baso o pinggan na gagamitin mo sa pagkain, sa paminggalan, pag nakita mo yung isang pinggan na may bahid, gagamitin mo? Kung meron ka pang pagpipilian, kukunin mo yung malinis. Tama? Pero kung meron mang dahilan kung bakit di mo gagamitin yung uno mo nakuha, alam mo na. Hello? Kagamit-gamit. I like the word. He shall be vessel unto honor. Yung next word will explain a lot. Kung sino yung kagamit-gamit. Sanctified.
Alam niyo kung ano yung word na sanctified? Diyan nakuha yung word na saint. Sino yung ginagawang santo ng Catholic Church? Kahit sino? Yung sanctified. Yung dineclare nila na ito, santo to. Para i-declare nila, I'm not saying it's right. What I'm explaining ay yung process. Hindi kahit sino pwede maging santo. Ha? Tama? Hello? Pero alam niyo ba sa Bible, bawat anak ng Diyos, santo. Kasi tayo pinatawad, tayo pinili sa pinagpilian, no, okay na yun, kaysa hindi ka pinili, di ba? Kasi sa pinagpilian, aminin naman natin, magkakasama tayo sa basket na puno na nabubulok eh. Pag pinili ka, ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Di ba? Kasi kaya ka nabulok kasi kasama ka sa basket eh. Yung pagkakapili sa'yo, at least binawasan yung pagkakataon, lalo ka mabulok. Kaya yung pinili ka, para sabihin mo na ang ganda ng quality mo, sino may sabi sa'yo? Makasalanan ka rin kapareho ko. Pareho lang tayo, appear. Pero alam niyo kung sino magiging kagamit-gamit sa Diyos? Yung naglilinis. Huwag niyo sagutin to, ha? Ano lang to, biro lang to. Sino hindi naligo ngayon? Maraming din lang ba tayo naliligo? Pero unang-una na dyan, gusto natin maging malinis. Ikalawa na dyan, gusto natin maging presko. Ikatlo na dyan, gusto mo maging mabango. Masama ba yun? Ang masama, pag hindi mo ginawa. Kasi walang tatabi sa'yo. Kasi naaamoy ka. Of course, biro lang. Pero ginagamit ko yung illustration para maintindihan natin. Yung ginagawa natin, hindi naman para ikabuti ng Diyos. Eh. Sino napapabuti pag ginawa natin yung dapat natin gawin? Ba't ayaw natin? Nakakagulantang ba? Dapat. Why? Kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Malay natin, baka mamaya paglabas natin. Nagmamaneho tayong pare-pareho mga driver. Kukunin yung mga pasahero, kasama yung driver. Mas malala yung mangyayari kaysa yung nangyari kanina sa Commonwealth. Tama? Na-imagine nyo ba yun? Kanina, pagising namin, nag-aalmusal kami, may tumatawag. Ring ang ring. Uy, sagutin nyo! May ring ng ring na phone. Tumatawag si John Amto. Nangungumusta sa anak. Gusto ko sana biruin, kaya baka masira araw eh. Nag-check, baka nag-rapture na. Alam ko, nasa bar ko yun eh. Pero para mangumusta, sabi ni PB May, si Amto. Alam mo, kanino ko ba narinig ang kwento yun? Naghahanap ng mami at daddy niya. Nag-aalala yung bata kasi akala niya rapture na. You see? Nakakagulantang ba to? Yes. Kung di ka magulantang, ewan ko na lang.
Pero alam nyo, pwede tayo magulantang pero hindi tayo magugulat. Why? Kasi ini-expect natin to. Amen ba? Diba ko, pero prayer ko sana, kung magra-rapture, andi dito ka sister para sama-sama tayo. Bagay, it doesn't make any difference kahit saan ka sa mundo. Pag nag-rapture, kita-kita tayo ron. Amen ba? Alam mo, habang pinipreach ko to, may excitement. Why? Kasi it will be a glorious moment. Yung lilipat tayo sa kalangitan, it will be a glorious moment. Pero may kurot, knowing na meron tayong maiiwan. Di pa uli yan lahat. Atake na natin yung pwede natin atake. Paliwanagan na natin yung dapat natin paliwanagan. Ako, from time to time, natatawag yung mga kapatid ko sa akin. I always take time to talk to them. I have a very important message na ipinaparating. Kasi, pagtatawag sila, mangungumusta, yung health mo, kuya, yung gabot mo, anong mga dinadaing mo. Ida-divert ko yung pag-uusap na malapit na dumating ano. Yung mga lindol na yan, yung mga kung ano-ano na yan. It all points to the fact that the Lord is coming soon. Ito, 2 Timothy 2. Saan na ba ako? Nabasa ko ba? 10:21. At dapat maging ano tayo, maging seryoso tayo. Na ang buhay natin, ay kagamit-gamit sa Kanya. In what way na magagamit tayo na sa magandang paraan? In what way? Yung maging daluyan tayo ng pagpapala. Yung mga nakakalimot, mapaalalahanan. Yung mga nanlalamig, mapainit. Yung napapalayo, mapalapit. Yung nakakabitaw, kumapit. Sabi ko nga kagabi sa counseling ko. Alam mo, huwag ka lumayo sa fellowship. Why? Kasi kailangan natin ng kapit ng bawat isa. Kapit bisig tayo. Huwag tayong magbitawan. Kasi pilit tayong makakatake ng kalaban. Pilit tayong makakatake ng kalaban. Kaya napakalaga ng fellowship. Bakit? Kasi alam natin, meron nakakapit sa atin. Hindi ka binibitawan. Kaya yung text-text, mahalaga yun. Text-text. Malaman mo, hindi kita binibitangan. Dito lang ako. Dito lang, muwa, chup-chup. Huwag na tayong bumitaw. Why? Kasi nasa panahon na ng bitawan. Some, in the last days, some shall depart from the faith. Hindi pinag-uusapan yan. Pues, pag-uusapan natin yan. Sino yung mga depart from the faith? Obviously, believer daw. Kasi, kung di sila believer, some faith sila magdi-depart. Ibig sabihin, pwede mawala sa pananampalataya ang isang Christian? Hello? Hindi tunay na Christian. Professing Christian. Sa bandang huli, papatunayan lang nila, ayaw na nila. Mahirap magpanggap. Magpapakatotoo na siya. Yun yung dapat natin pakatiyakin. Na yung pananampalataya natin, tunay. Hello? Sa retreat, doon natin pag-uusapan, paano natin malamang tunay. Personal yan. Walang pwedeng magsabi siya, ikaw, Christian ka. Ikaw, hindi ka Christian. Walang pwedeng ganun. Ikaw nakakaalam nun. Test yourself. Examine yourself. Whether you be in, may mga ganun. So may pag-uusapan tayo makakagulantang sa atin. Why? Kasi kailangan yugyugin tayo
para matauhan tayo. Amen ba? Tignan mo yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, praise God, nandito ka. Tingin kayo sa akin. Are you happy that you're here? Amen. Yung excitement you will tell a lot. Happy birthday. Yes. I'm excited to be here. Sabi ko kanina sa mga nasa bahay, may 4 na bisita kami nasa bahay. Paalis na kami. So, maiiwan na si Bojek. Sabi ko, ayan, magpaalam na kayo sa kuya nyo. Kasi baka huling kita nyo na yan. Bakit, Pastor? Taga Cebu na yan eh. Nakakuha na siya ng ticket. Hindi aabot ng May. Lilipad na siya. Tinatanong niya ako, Dad, anong petsa sa May ka pupunta? Si Pastor nagpaparinig. Yes, hindi ako nagpaparinig. Nagsasabi na ako. Babakasyon ulit ako. Sige. Ano tayo lalangoy lang tayo. I want to spend more time with my child. Kahapon, nag-almusal kami ni Benjo, kaming dalawa lang. Intentional na yung mga galawan. Kung sa church, ang prayer ko sa Lord, Lord, gamitin mo ako sa mga taong dapat makausap ko. Mga anak ko pa. What? Hello? Kaya wag yung ipagkait. Wala naman nagkakait sa inyo. Tama? Guys, alam niyo na. Kung gaano katagal, di ko pa alam. In the first place, di ko pa alam kung nakakuha na ng ticket. So anyway, kagamit-gamit. At naintindihan nyo by now, ba't sinasabi ko ito? Up to the last minute, Lord, gawin mong kagamit-gamit. Kayong natutunan ko sa mag-ina ko, si Kay at saka si Carol. Every time mag-aayos tayo ng gamit, Dad, kasi nakailalipat na kami. Every time mag-aayos tayo ng gamit, piliin mo yung mga damit mong hindi mo na ginagamit. Kasi kadalasan, ayaw mo ipamigay pag maganda pa. Pero ang rule kasi sa damit, pag matagal mo nang hindi nagagamit, pamigay na yan. Huwag mong hintayin magmukhang basahan bago mo ipamigay. The rule is, dapat maging kagamit-gamit pa. Tama? Hello? Of course, I'm not saying na dapat pamigay ka. What I'm saying is that dapat maging kagamit-gamit tayo. Kasi kung magiging kagamit-gamit tayo, magiging pagpapala tayo. At pag naging pagpapala tayo, malulugod ba ang Diyos? Of course. That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So maging kagamit-gamit. So A, affectionate. E, enthusiastic. I, involved. O, opportunity. U, usefulness. Maging kagamit-gamit para sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Minsan pa na ipaalala niyo, Panginoon, sa amin ang layunin ng aming buhay dito sa mundo. Na hindi lang kami dapat mabuhay
at kami ay maging maligaya sa buhay, kundi nilayo nyo rin, Panginoon, at niloob nyo na ang buhay nito ay maging pagpapala at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Gabayin nyo, Panginoon, na tulungan nyo po na ang bawat isa sa amin ay maging kagamit-gamit sa inyong harapan. Na kami, Panginoon, will really be obedient from the heart. Pagpalain nyo at pangunahan ng bawat isa, ito po kami samad na lang sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.